Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat po ng mga excited at ready na natanggapin po ang salita ng Panginoon. Tatayo po tayong lahat as we give honor and reverence to the reading of the Word of God. Makikita po natin ang ating scripture passage in the book of Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Basahin po natin. Now, all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Let's read in Pinoy version. Sabi po dyan, ngayon. Pakisabi sa katabi mo, ngayon. Yan. Ngayon, para sa Diyos na kayang gawin sa atin ang higit pa sa hinihingi o iniisip natin dahil sa kapangyarihan niya. Verse 21, kayo po. Amen. Manalangin po tayo. Remain standing. Panginoon, marami pong salamat sapagkat Ikaw ang dahilan ng aming pagsamba. Ikaw ang dahilan ng aming pagparito. Lord, lahat po ng may mga pangangailangan, may mga panalangin, anuman ang nasa isip nila, anuman ang kanilang mga kahilingan, we continue to declare na kaya mong gawin ito lahat para sa amin. Kakatagpuin mo, aabutin mo ang lahat ng aming mga pangangailangan according to your will and according to our faith. Salamat po, pangunahan mo kami sa pagtanggap at pakikinig ng iyong salita ngayong umaga na ito, wala kang lalagpasan, and even lahat po ng mga kapatiran na nasa overseas, nanunood, kahit sa kanilang mga kwarto ngayon, kaya mo sila pong abutin because you are the God that we serve. Lord, you are able. Salamat po, Holy Spirit. Take control upon this service. Itago mo lang po ang iyong lingkod sa iyong likuran. Ang salita mo ang matanggap nila. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po ng mga anak ni Lord ay magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po tayo in the presence of God. Of course, ang title po natin this month ay meron po tayong sinimulan na Great Start. Alam nyo, ang Great Start natin ay nagsimula din at magpapatuloy sa ating great God. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Siya ang Diyos na nagsimula ng taon na ito, na sumama sa atin, sa gitna hanggang sa dulo. Siya din ang Diyos na sasama sa bawat isa po sa atin. Can I hear amen? Hallelujah. The title of our message, of course, in continuation of our prophetic word for 2024, hindi lamang natin ito dineclare, kung hindi pinaniwalaan din natin ito, pinanghawakan natin, hindi salita ni pastor, salita ito ng Panginoon, at kung ito po ay ating sinasalita, ginagawa, pinapanampalatayanan, mangyayari po ito sa atin pong mga buhay. God is able. Pakisabi sa katabi mo, God is able. In the Greek word, the able, as sinabi po dyan, ay dunamai. Ang dunamai po is to have power. Yung merong kapangyarihan. And able there means He can do. At tayo din, magagawa natin, makakaya natin, pero lagi nyo tatandaan, wala kang magagawa, wala kang makakaya, apart from God, kung hindi tayo connected sa Panginoon, manghihina ka, manglulupaypay ka. Time will come, hindi ka tatagal, susuko ka na lang at mag-give up ka. But thanks be to God, salamat, sapagkat ang kapangyarihan na nasa ating Diyos ay the same kapangyarihan na nasa atin ngayon, na nanahan ang Panginoong Diyos sa bawat puso ng mga Kristiyano, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay nanasa atin din. Kaya kakayanin din natin. Kaya yung kinanta natin kanina, ang ganda eh. Kakayanin ko 2024. Bakit? Kasi kaya ng ating makapangyarihang Diyos.
Ano man ang... Sige po, kung gusto niyo palakpakan ng Panginoon, palakpakan niyo po ang Panginoon. Kung sinamahan tayo ng Diyos ng 2023, sasamahan din tayo. Kung kinaya natin ng 2023, kakayanin din natin. Bakit? May kasama tayong makapangyarihang Diyos. Amen? Hallelujah. In Merriam-Webster Dictionary, it defines, ang ibig sabihin po ng able is having sufficient power, skill, or resources to do something, able to solve problem. Sino po mag-a-agree? Marami tayong kakaharaping problema sa taong ito. Pero, gagamitin ka ni Lord para isolve yung mga problema na yon. Because the God that we serve is able. Kayang-kayang itawid tayong muli ng Panginoon sa taon po na ito. Can I hear amen? Hallelujah. That is why today I'm going to share with you, God is able not only to bless you, but God is able na talaga pong samahan ang bawat isa sa atin. God is able to do what seems to be unattainable and impossible. Yung parang hindi mo kayang maabot, parang hindi mo kayang ma-achieve, parang hindi mo kayang ma-accomplish, pero sa kapangyarihan ng Diyos na sumasama sa atin, imposible man sa paningin ng tao, pero sa Diyos, lahat ay posible. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Bakit? Sabihin natin, God is able. Kung may mga panalangin man tayo, mayroon man tayong mga pangarap, umaasa tayo na ang Diyos ay sasamahan tayo. Amen? Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya ay mararanasan po natin. In the book of Romans, chapter 4, makikita po natin dito ang isang istorya ng isang mananampalataya by the name of Abraham. In verse 17, sabi dito, that is what the scriptures mean. When God told him, Abraham, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed. Sabihin natin, believe. Sabihin natin, I believe in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Verse 18, kayo po. And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was good as dead. And so was Sarah's womb. 100 taon na po. Yung bahay bata ng kanyang asawa na si Sarah, wala na po. Good as dead. Pero tingnan niyo po ang nangyari in verse 20. Abraham never wavered in believing God's promise. Sabihin natin, God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God, what's the word? Is able to do whatever He promises. Ano man ang mga pinangako ng Panginoon, hindi lang niya sinabi, kaya din niyang tuparin, kaya din niyang gawin, kaya ding mangyari, hindi lang kay Abraham, kayang mangyari sa mga anak ng Diyos na naririto po ngayon. Amen? He was fully convinced. Tanong, ngayong umaga, meron bang nandito ngayon na kumbinsido na sa lahat ng mga pinangako ng Panginoon, kayang-kayang tuparin ng ating Diyos? Hindi po, ang sagot niyo po, naniniwala ako. Amen? Hallelujah. He can bless you
and me. Kasi yun po ang pangako ng Panginoon. God is not only able to perform every promises, but He can also give it to you. He can give sa lahat ng mga nananalig at nananampalataya. Why? Because He is sovereign. He is in control. Lahat po nasa kamay ng atin pong Panginoon. Ano man ang atin pong mga pinagdadaanan, ano man ang ating mga kinakaharap, hallelujah, pwede nating panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon. And let me tell you this 2024, pwede tayong lumapit sa ating makapangyarihang Diyos. When we are weak, when we are discouraged, pag dumadaan kayo ng mga moments ng buhay natin, na feeling mo, nadidepress ka, tandaan mo lang, paggising mo pa lang sa umaga, i-declare mo na, God is able. 3 things na nais ko pong i-share po sa inyo. Bakit ang Diyos nating pinaglilingkuran ay kayang-kaya? Bakit ang Diyos nating pinaglilingkuran ay able? At pwede nating panghawakan ang kanyang mga pangako. Anong mga katibayan? Anong mga dapat nating ipagpasalamat at ibalik ang glory sa Kanya? Number 1, God is able to save us. At pagka niligtas ka ni Lord, hindi ka niligtas ni Lord ng kalahati lang. God saved us completely. Buo. Sabi po ng Hebrews 7 verse 25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Mga magulang at mga kapatid, good news po ba yan sa atin? Good news po yan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kahit na sumama ka sa lahat ng relihiyon, denominasyon, walang kayang magligtas. Ang tanging relasyon lang natin sa Panginoon ang pwedeng magligtas. And God is able to do that. He is able to save you forever. Completely, perfectly, and up to eternity. Kaya kang iligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. Sino po masaya kayo dito? Alam mo, ano man ang mangyari sa buhay mo, ligtas ka. Kasi niligtas ka ng Panginoon. Can we save ourselves? Kaya ba nating iligtas ang ating mga sarili? We cannot. But He can. Iyon ang good news. We cannot save ourselves. But through Jesus Christ, the finished work of Jesus, the atoning power of Christ, which His blood, His body, nabugbog, nasugatan, dumanak yung dugo ng Panginoon. Para ano? Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At narito po tayo ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Dapat biyaheng impyerno tayo. We will receive eternal punishment. But because of God, tayo pong lahat ay naligtas. God is able. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Completely, we are saved. I remember po yung pong isang lifesaver. Pagka po ang isa pong tao ay nalulunod, when a lifesaver is rescuing a person, hindi po siya magsasalita at sasabihin niyang, mag-aral ka muna ng swimming. Ikampay mo muna yung iyong kamay. Tuturuan muna kita ng lesson 101 para lumangoy. Hindi na po pwede yun kasi nga nalulunod na yung tao. Ang gagawin lang ng lifesaver is that he will simply ask the person to stop trying to save yourself. Lalo na kung hindi ka marunong lumangoy, huwag mo nang pilitin. Makakainom ka lang ng maraming tubig. Alam niyo po ang pakiusap ng mga lifesaver, relax ka lang. Kasi habang pumapalag ka,
habang ginagawa mo yung gusto mong mangyari at ikaw ay nag-aalala, ikaw ay hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, naku po, yung papalubog ka na, doon na darating yung lifesaver ng buhay mo at doon ka sasagipin. Kasi po pagka pumapalag-palag pa, dami ko pong kilala eh. Ang dami po, totoo lang, yung kung sino yung sumagip, iyon yung nalunod. Bakit? Nakapitan. Pero si Lord, kahit kumapit ka, hindi siya malulunod. Ililigtas ka ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Stop trying to save yourself. The same sa atin po mga buhay. Kapag ka medyo tayo po ay nalulunod na ng mga suliranin, ng mga problema, sasabihin lang ng Panginoon, anak, stop trying to save yourself. Put your trust in me. Magtiwala ka. I will save you. Amen? God is able to save you and me. God is able to save your loved ones. Can I hear amen? Sino po dito ligtas kayo? Taas ang kamay. Amen? Masaya po ba kayo? Taas ang dalawang kamay, naniniwala ka, kayang iligtas ni Lord ang mga mahal mo sa buhay. God is able. God is able. Salamat po sa Panginoon. We cannot save ourselves, but God can save us completely. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak ng mga naligtas. Thank you, Lord. God is able. Amen? Kaya nga po, naalala ko po yung kanta. Sino po naalala niyo po yung kanta? Dayan, tulungan mo ako. Savior, He can move the mountains. He is mighty to save forever, author of He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Iyan po ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Totoong nabuhay, totoong namatay, pero hindi na natiling patay. Siya'y muling nabuhay at kasama po natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. He is mighty to save, able to save you and me. Number 2. God is able not only to save you, but God is able to keep us from falling. In Jude chapter 1, verse 24, now to Him who is able to keep you from stumbling, say stumbling, or falling into sin, and to present you unblemished, blameless, and faultless. Yun po ang ibig sabihin. In the presence of His glory, with triumphant joy and unspeakable delight. Tingnan niyo po ang verse 25. Sabay-sabay po nating basahin. To the only God and Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and power before all time and now and forever. At lahat ng mga anak ni Lord ay magsabi ng Amen. Hindi ka lang kayang iligtas ng Panginoon sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga karamdaman. Unang blessing ni Lord, nandito tayo ngayon, naligtas tayo because of the grace of God. Blessing number 1. Blessing number 2, buhay ka pa hanggang ngayon, nakatayo ka pa rin, nabubuwal ka man, pero tumatayo ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Sino po dito ang daming buwal lang inabot mo ng 2023? Sabi ng Bible, the righteous fall 7 times, but he will continue to rise up. You know why? Because that's the grace of God. Lord, thank you, naligtas kami dahil sa biyaya mo. Pangalawa, thank you din, nakatayo pa din kami hanggang ngayon. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon.
He is not only able to save you from your sin, but He is also able to keep you from falling. Iyan po ang ating Diyos. We cannot fall from grace. Why? Because His grace is more than enough. His grace is abundant. Hindi po nauubusan ang langit ng kanyang biyaya. Napakakapal. Gaano man ang ating mga kinakaharap. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Hanggang ngayon, buhay pa. Nakatayo pa rin sa biyaya ng Diyos. May kausap po ba ako ngayon? Yung nagising ka lang kaninang umaga, thank you, Lord. Nag-thank you ba kayo kanina kay Lord? Bago ka magkape, sinabi mo, Lord, salamat po, Panginoon. Ang dami natulog kagabi, hindi na nagising. Pero kasama ako sa mga nagising at malakas pa din. Amen? Alam niyo po, naalala ko po yung isang bata. Habang sila po lagi ay namamasyal ng kanyang tatay, naglalakad po sila doon sa kanilang farm lot. Alam niyo po, napakadalas po na yung bata po ay tumutumba, nadudulas po siya palagi. Unang lakad uli, tumba na naman, kapit na naman siya doon sa kamay nung kanyang tatay, matutumba na naman. Alam niyo po, sabi po nung bata, hey, Dad, instead of me holding your hand, you should hold my hand. Sabi niya sa kanyang tatay, kaysa ako nang humawak, ikaw na lang humawak sa akin. Alam niyo po, the father took the son by the hand. He did not fall again nung mga time po na yon. Alam niyo, minsan, lagi nating sinasabi, sino ito sinasabi niyo? Lord, kahit anong mangyari, kakapit lang ako sa iyo. May kilala ba kayong ganon? Sabi mo sa katabi, parang ikaw yon. Lord, kahit anong mangyari, kapit lang kami sa iyo, 2024. Nung nakaraan 2023, Lord, kahit anong mangyari, kapit lang kami. Pero alam nyo, minsan kakakapit mo, nakakabitaw ka rin naman. May kausap po ba ako ngayon? Pero eto maganda, Lord, totoo, kakapit kami sa iyo. Pero Lord, pwede ba 2024, ikaw ang humawak sa amin? Kasi kahit kami makabitiw, hindi kami tutumba kasi kahawak-hawak mo kami. Amen? Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. God is able to keep you when you cannot keep yourself. Pag hindi mo na kaya, hawak-hawak ka pa din ng atin pong Panginoon. Sino dito pinangahawakan mo ang mga pangako ni Lord? Sino na dito naniniwala ka, hawak-hawak ka din ng Panginoon sa iyong buhay? Amen? We are safe and secure under the mighty hand of our God. Kapag alam mo, hawak ka ng Panginoon, wala kang dapat ipangamba. Ang sarap-sarap ng tulog mo. Okay? Walang bangungot at night. Hindi ka binabangungot, di ka lagi nagpapalpitate. Bakit? Alam mo, binabantayan at iniingatan tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is able to keep you on your feet. Tingnan niyo po yung verse 24. Balikan natin yung verse 24. Now to Him who is able, tapos kasunod po dyan, to keep you from stumbling or falling. Alam niyo po ba, ang metaphor po niya na ginamit dyan ay parang isang kabayo na sure-footed, nakatayo po yung kabayo na yon at hindi po mabubuwal yung kabayo. At alam niyo po, ito po ay ni-repair sa buhay din po natin. Nandyan po yung picture, pag nakita niyo po yung kabayo na yan. Tingnan niyo, yung kanyang tinatayuan, kahit na tagi-tagilid, hindi pantay, may mataas, may mababa, pero sure po yung kanyang tindig. Sure yung kanyang tayo. Makakatakbo siya, makakalakad siya. The same thing with us. Tingin po kayo dito. Lalakad tayo, tatakbo tayo ng taon na ito. Hallelujah! By the grace of God and because God is able, maniwala kayo,
Iingatan kayo ng Panginoon sa anumang mga posibleng temptation, sa anumang mga kasalanan, sa anumang mga error na dumating sa atin pong mga buhay. Bakit? Because of the infinite power of God in you. Kakayanin natin ng lahat ng mga pagsubok. Why? Because of the divine power of our God working in you. Iyon po ang sabi ng Bible, working within us. Kaya tayo nagtatagumpay, kaya tayo napopromote, kaya tayo nagiging successful sa atin pong mga buhay because of the infinite power of our God. God is able. Palakpakan po natin ang Panginoon. May mga darating na mga temptation, may mga darating na mga testings, may mga darating na mga trials. The world is a slippery place. Madulas ang iyong mga nilalakaran. Ang demonyo, araw-araw gagawa ng paraan, gagawa ng plano para ikaw ay magkasala, para ikaw ay bumalik sa iyong mga dating pamumuhay, para ikaw ay madapa. Yan ang plano niya sa buhay mo. Para ikaw ay sirain, para wasakin ang iyong buhay. But good news, this morning, God is able to keep you from falling. Iyan ang pangako po ng atin pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Can I hear amen? Pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, relax ka lang sa presensya ng Panginoon. Hawak ka niya. Sagot ka ni Lord. Amen? Taas mo ang kamay, we are still standing because of the grace of God. Ang ganda po ng Psalm. Sabi po ng mga awit, 121 verse 3, the Passion Translation. Sabi dyan, no? He will guard and guide me, never letting me stumble or fall. God is my keeper. He will never forget nor ignore me. Tinatanggap niyo po ba sa puso niyo yan? Gugwardyahan ka, igaguide ka, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng atin pong Panginoon. Okay lang po ba kayo po babasa ng Tagalog? Ready na po kayo? Tingnan niyo po yung Tagalog. 1, 2, ready? Ay, yan naman pala ang sagot sa kantang natutulog ba ang Diyos? Yan ang sagot, oh. Hindi natutulog. Ginagabayan ka at binabantayan araw-araw ng ating mga buhay. Kaya bang gawin yun ng tao? Minsan natutulog, iiwan ka. Bakit? Kulang sa kape. Pero si Lord, hindi kailangan ng kape. Gising siya araw at gabi, nakatingin sa iyo, ginugwardyahan ka, binabantayan, iniingatan. God is able. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3 na po ako. Ano po yung una? God is able to save us. Hindi natin kayang isave ang ating mga sarili. Number 2, God is able to keep us from falling. Hindi hahayaan ni Lord na malayo ka. Hindi hahayaan ni Lord na mag-backslide ka. And number 3, kung gusto niyo ito, mag-amen po kayo ng malakas. God is able to guide us through the trials of life. Hallelujah. Maraming testings, maraming trials, maraming problems, pero able ang Panginoon. Kaya ng Diyos na itawid tayo sa lahat ng mga trials ng buhay. I remember Meshach, Shadrach, and Abednego, the 3 Hebrew children that were exiled nung time po nila. Sabi po ng Daniel chapter 3, verse 17, pwede na mag-compromise, pwede na mag-give up, pwede na sumuko na lang. Pero ang sabi nila, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. May kausap po ba ako ngayon?
Dadaan tayo ng mga apoy ng trials. Dadaan tayo sa mga maiinit na pagsubok ng atin pong mga buhay. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka papasok mag-isa sa furnace, sa pugon na yan. Sasamahan ka ng Panginoon. At yung 3 po na yon, nagulat po sila, pinasok 3 lang. Pero nung nakikita na nila na naglilibo yung apoy, 4 na po ang nandoon. Bakit? Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Even in the midst of a fiery furnace, testings in life, maniwala po kayo, the presence and the power of God will be in our midst. Amen? The devil will try to scare you. Araw-araw, tatakutin ka niyan. Magpapadala yan ng mga apoy ng mga problema. Mga apoy ng mga kakapusan sa mga pangangailangan natin. Para ikaw ay mag-bow down sa Kanya. Para ikaw ay mag-give up na lamang. Hallelujah. Pero ito po ang maganda. Basahin po natin. Hallelujah. 2024, God is able to guide and deliver us from the fires of life. Merong fires of life na dumarating. May mga trials. Pero taas ang kamay, naniniwala ka, God is able. I-guide ka niya at i-deliver ka niya sa lahat ng mga yan. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Yung palakpak na naniniwala ka na, Lord, salamat po, Panginoon, for your guidance, for your protection, for your deliverance. And it is all by the grace of God. God's sufficient grace for us means that God's unfailing strength is working in us. Kaya po ang sabi ni Apostle Paul, sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Tingnan niyo po, kahit na humaharap ka ng mga testing sa buhay, tandaan natin ito. But He said to me, sabi ng Panginoon, hindi lang kay Paul, ano sabi? Basahin po natin, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast so that Christ's power may rest on me. Lord, hindi yung galing ko, hindi yung lakas ko. Wala akong pwedeng ipagmalaki, wala akong pwedeng ipagmayabang. Biyaya mo lang, lakas lahat na nanggagaling sa iyo because the God that we serve is able. Amen? Hallelujah. You know, we might not get us out in the midst of trials. Hindi man tayo makalabas. Hindi man tayo makaalis. I-allow man ng Panginoon na nandun tayo sa gitna ng mga trials na yun. Kasi minsan ang panalangin natin, Lord, alisin mo na ako dito. Lord, ayoko na dito. Mga kapatid, instead na iyon ang ipag-pray mo, Panginoon, padala mo po yung sufficient grace mo para kayanin ko itong trial na ito. Kasi alam ko, may itinuturo ka lang sa akin. Can I hear amen? Ano sabi? God is always able and faithful to us. Even in difficult moments of our lives. Faithful and able. Tutuparin niya yung kanyang mga pangako sa atin. Can I hear amen? You know, there are times may mga trials and testing sa atin po mga buhay na dumarating. May mga temptation na dumarating sa atin. Pero wag po tayo makakalimot. Meron tayong Diyos na laging sumasama sa atin. He is able. Taas po yung kamay, naniniwala po kayo, iingatan kayo, at sasamahan tayo ng ating Panginoon. Lord, hawakan mo po yung mga kamay na nakataas sa iyo. Kung makabitaw man kami, huwag mo kaming bibitawan, Panginoon. Kakapit lang din kami sa iyo. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Faithful ba si Lord sa buhay mo? Tapat ba si Lord sa atin? Hebrews chapter 2, verse 18.
since He Himself has gone through suffering and testing. Hindi po nakaligtas kahit ang Panginoon. Dumaan din siya sa suffering, dumaan din siya sa testing, para maintindihan niya yung sinasabi mo. Para maintindihan niya, at alam naman niya yun para dumating lang yung time, hindi mo siya sisisihin. Kasi siya din nag-suffer. Siya din nakaranas ng testing. Pero ito maganda. He is able to help us when we are being tested. Pakitapik yung katabi mo. Sabihin mo, tutulungan ka ni Lord. Sabihin mo sa nasa likod mo, nakikita ka ni Lord. Naiintindihan ni Lord yung pinagdadaanan natin. Mga kapatid, ano man po yung pinagdadaanan ninyo, alam na alam po yan ni Lord. At hindi lang niya alam din niya kung paano kanya tutulungan. Sino po dito ngayong umaga may pangangailangan kayo? Kailangan nyo ng tulong ng Panginoon. Can I hear amen? Alam niyo, marami mga pagkakataon, ang dami pong dumarating na mga problema sa atin. Gawin niyo sa problema po natin, kaysa ilagay natin sa harapan natin, dito niyo lagay yung problema sa likod. Kasi pag nasa harapan may problema, lagi mo tinitingnan yung problema, lagi mo nakikita yung problema, araw-araw may problema, araw-araw may pangangailangan, unti-unti lumalayo ka ng ganyan. Alam mo, sabi mo sa problema mo, problema, lipat sa likod. Alam mo yung problema, itutulak ka niyan. Pero iba na ang tulak sa'yo. Tulak ka ng problema mo, pero habang tinutulak ka niya, lumalapit ka sa prayer. Lumalapit ka sa reading of the Word of God. Habang tinutulak ka ng problema, lumalapit ka sa simbahan. Habang tinutulak ka ng problema, kumakapit ka sa mga pangako ng Diyos. Ilagay mo ang problema sa likuran mo, hindi sa harapan mo. Amen po ba? Hallelujah. God is faithful and God is able. Tatayo po tayong lahat. Basahin po natin Ephesians chapter 5 or chapter 3 verse 20. Ano po ang sabi? Now, all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more. Sabihin natin more than we might ask or think. Tagalog po, ngayon, para sa Diyos na kayang gawin sa atin ang higit pa sa hinihingi o iniisip natin. Dahil sa kapangyarihan niya, sabi ng verse 21, sabay-sabay nating basahin, sa Kanya ang papuri sa church dahil kay Christ Jesus sa lahat ng generations, magpakailanman. At ang lahat ng mga anak ni Lord ay magsabi ng Amen. Alam niyo po, kung ang Diyos ang ating kasama, lalagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok. Manalangin po tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, nai-enjoy na namin yung blessing ng salvation, naligtas kami dahil sa biyaya mo. Hindi po kalahati, completely, we are saved. We are redeemed by the blood of Jesus. We are saved, not because of our work, but because of the grace, because of the love of God. Salamat, Panginoon. At ngayon, Lord, nakatayo po kami. Nakatayo pa rin kami. May mga time nabubuwal, pero nakakatayong pilit sabagkat ang grasya mo, ang biyaya mo, ang kalakasan mo ay sapat-sapat para po sa amin. Lord, wala po kaming pag-aalinlangan. Iniiwan namin sa iyong mga paanan. Walang pagdududa. Walang pag-aalinlangan. Kaya mong gawin ang hindi namin kaya. Kaya namin lakaran ang taon na ito na kahit na anong dumating na mga trials, tatawirin lang namin ito. Dadaanan lang namin. Lalagpasan lang namin. And we will stay stronger, brighter, and better. Because you are able. Let us worship the Lord right now in the beauty of His holiness,
in our midst. Hallelujah. Huwag ka lang kumapit sa Kanya. Hayaan mong hawakan ka ng Panginoon sa iyong buhay. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakas, higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw at bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na magkapangyarihan. Walang mahirap. Sabihin natin sa Panginoon, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na magkapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Bawat araw at bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ay hawak mo. Di mangangamba sa piling. Awitin natin bawat araw, Panginoon. At bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na magkapangyarihan. Walang mahirap, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na magkapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Lord, walang mahirap, walang imposible sa iyo. Kayang-kaya mong, Panginoon, abutin lahat ng aming mga pangangailangan. Lahat ng aming mga panalangin. Ngayong pong araw na ito, sa lugar na ito, nandito ang presensya ng ating makapangyarihan Diyos. The word of the Lord says, if there are 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Lord, ano man po ang aming mga kahilingan, kapatid, ilapit mo yan sa Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya Kanyang abutin anuman ang iyong kinakaharap.
In Jesus' name. Lord, palakasin mo po ang iyong mga anak na naririto. Yung mga may sakit, may karamdaman. Kapatid, speak the word. Declare that God is able sa mga sakit, karamdaman, sa mga sugat at latay ng Panginoon. Hallelujah! Tinanggap na po namin ang kagalingan, hindi lang spiritual, maging physical man, emotional, financial. Hallelujah! Right now, receive in your spirit, by faith, you are healed in the name of Jesus. Lord, may dahilan para ang isang taong bihag ng anumang bisyo ay makalaya sapagkat ikaw ay able na kami po ay mapalaya. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, lahat-lahat, palayain mo po ang iyong mga anak. Sa anumang bihag, tangka at gawa ng kaaway, I plead the blood of Jesus. Every temptation, every trials, lalagpasan po namin ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. May mga mahal po kami sa buhay na mga may sakit. Hindi po namin maabot, Panginoon, pero hindi maigsi ang iyong kamay para po sila iyong abutin. Even yung mga kaibigan at mga kapatiran namin, those who are watching online, hindi namin kasama dito, pero kaya mo silang samahan ngayon sa loob ng kanilang silid. Hipuin mo, sino man na nasa banig ng karamdaman. Kapatid, God is able to heal you. God is able to bless you. God is able to fulfill His promises in your life, in your family, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Ano man ang aming mga pangangailangan, may bukas na kalangitan sa lugar na ito at ibinubuhos ng Panginoon anumang mga pangangailangan natin. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Simulan niyo po ngayon pa lang, sabihin niyo lahat ng mga panalangin natin sa Panginoon. At huwag ka lang mag-pray. Sabi ng Bible, do not be anxious about anything, but in everything, through prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Come on, right now. Hallelujah. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na manampalataya sa Kanya. Hindi natutulog ang Diyos. Gising siya. Hindi Kanya hahayaang matumba. Hindi Kanya hahayaang malayo. Come on, open your mouth right now, wherever you are. Maybe you are in the midst of trials. Hallelujah. Come on, right now, sabihin mo sa Panginoon, hawak-hawak ka niya, inaabot ka niya. In Jesus' name, ano man sakit karamdaman, tanggapin mo ang kagalingan. Ano man gumugulo sa iyong isipan, tanggapin mo ang kapayapaan ng Diyos. Dumadaloy mula sa Kanyang trono sa umagang ito. Lord, binibigay na namin sa iyo lahat. At anumang problema, hindi namin popokusan ang problema. Popokus kami sa mga pangako mo. Sa mga pangako mo. Kakapit kami sa mga pangako mo. At ang problema na yan, kapatid, itutulak ka yan. Itutulak ka. Tutulak ka. Hindi palayo sa Panginoon. Ilagay mo yan sa iyong likuran. Para habang tinutulak ka ng problema, palapit ka naman ng palapit sa ating Panginoon. Sapagkat sa Diyos, hallelujah, may posible sa'yo. Posible, posible, posible. Lahat all things are ay possible. Posible sa'yo. God is faithful and able. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Come on, receive it, declare it. Mahirap Open sa'yo. heavens.
sa'yo. Ikaw ang Panginoon na pagkapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sabihin natin, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na magkapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hindi kami mag-aalala, hindi kami mangangamba, sapagkat hawak-hawak mo kami, Panginoon. Lagi kang gising. You guide us and you guard your people, my God. Salamat po, Panginoon. Niligtas mo kami. Pinatawad. Salamat, Lord, na nakatayo pa rin kami dahil sa iyong biyaya. At ngayon, tinatanggap na po namin ang pagpapala mo. Body, soul, and spirit, Lord, we are blessed because of your grace. Salamat po, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito. Baon-baon namin sa aming mga puso. Ang hindi namin kayang gawin, kaya mong gawin. Higit ang magagawa ng Diyos sa magagawa ng tao. Magtitiwala kami sa iyo araw-araw ng aming buhay. Lord, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko po ang bawat pamilya na naririto. Every individuals who are here today, believing and trusting you, I pray, O God, that you will surround them with the shield of favor, love, and protection, that wherever they go, O Lord, they will experience this year, every day of their lives, that you are able and faithful to fulfill your promise. Salamat po. Let's lift up our hands to the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Ang mga pangarap, ang mga may pag-asa, inilalagay namin sa iyong mga kamay. All things are possible because God is able. May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord bless all the works of your hands. I receive. May the Lord bless your family. I receive. May the Lord grant you extraordinary faith. I receive. May the Lord bless you super abundantly. I receive. In Jesus' mighty and magnificent name we pray. And all God's people say, God is able. God is able. Hallelujah. Come on, for 10 seconds. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on, let's celebrate Light Church! Come on, yung pinaka-best po na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Sama-sama po nating awitin ang umawit at magpuri sa iyo. Aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayang di kayang bilhin. Kaligayang di kayang bilhin. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko
sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. God bless you all po. Tapos na po ang ating gawain. Shine for Jesus. Kamayan po natin ang bawat isa and see you next Sunday. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon, and we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen, and that is www.lightchurchph.org/give, at makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time, at sa susunod po na ating mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po, and shine for Jesus.